in the time of Duterte, ng mga pulis, kapag merong mga operation, walang body cam. As in, totally wala. Kasi nga, may itinatago. No? Alam naman natin, sa panahon ni Duterte, ang daming mga abuses. Puro mga abuses ang ginawa po ng ating mga kapulisan dahil na rin po yan sa direktiba ng dating Pangulo. Diba? So, eto mga kaibigan, balikan natin, no? Bakit ba dapat talagang arestuhin si Duterte? Unang-una mga kaibigan, dapat talaga siyang arestuhin dahil, unang-una, sinampahan po siya ng kaso, mga kaibigan, 2017. Sinampahan siya ng kaso ng mga biktima ng AJK, no? Ng mga biktima ng AJK. Sinampahan po siya ng kaso. At wala pong ibang paraan para si Duterte ay maidemanda or makasuhan, no? So, during that time, mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte, yung mga biktima po, kasama yung mga human rights, sila po ay pumupunta sa mga korte, pumupunta sa mga otoridad para manghingi unang-una ng mga police report tungkol sa mga nangyaring EJK, manghingi ng mga ebidensya, pero hindi po nakikipag-cooperate ang kapulisan. As in, totally wala pong mga pulis na nakikipag-cooperate sa mga biktima. In short, mga kaibigan, pinagtatakpan yung mga ginagawa sa panahon ni Duterte. As in, wala pong tinutulong ang mga kapulisan para magkaroon ng linaw, no, yung mga kaso. Marami po mga kaibigan na mga kapulisan ang talagang nag-witness na talagang linideprive nila yung mga biktima para sa report, no? Police report o para sa mga ebidensya na hinihingi. Talagang dinideprive nila kasi nga ayaw po nila na merong mga makasuhan na mga pulis during that time. Diba? Sinabi naman niya ni Duterte na sagot ko kayo. Oh. Basta kagawin nyo yun, oh. Shoot to kill, oh. Sagot ko kayo. Yan mga kaibigan ang ginagawa, no? Kaya eto nga mga kaibigan, no? Eto nga mga guys, yung nangyari po na pag-aresto kay Duterte ay tama lang talaga yan para makasagot niya lahat po ng mga tinatanong sa kanya at lahat po ng mga ibinibintang sa kanya ay magkakaroon na siya ng panahon talaga matutukan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nandun naman si BP Sara, yung kanyang legal counsel, at saka nag-hire pa sila ng dalawa na magagaling mga kaibigan, no? Basta mga foreigner, no? Mga dalawang matindi, mga kaibigan, ang tindihan ng legal counsel ni Duterte. Napakatindi, mga kaibigan, ng legal counsel ni Duterte. So, mahal yan, mahal ang bayad dyan. So, eto mga kaibigan, ang problema lang kasi, matindi rin po ang kaso niya. Yung kanyang kaso po ay may matibay na ebidensya. Kasi mga first-hand experience po ito, mga first-hand na mga talagang ang mga witnesses ay yung mga nagpatupad mismo ng tukhang ni Duterte. Sina Las Cañas, si Las Cañas, halos siya yung nagiging kanang kamay ni Duterte sa Davao, at si Las Cañas, sa kanya po binibigay ni Duterte ang order. So in short mga kaibigan, napakatibay nung mga ebidensya dahil si Las Cañas mismo yung inuutusan. First-hand experience mga kaibigan, no? So dito guys, instead ito nga sabi ko balik ko talaga ang utak ng mga DDS. Kasi instead na matuwa sila dahil matatry na talaga si Duterte sa korte, no? At talagang magkakaroon ng linaw kung may kasalanan ba siya talaga o wala. At the same time, magkakaroon ng hustisya ang mga biktima ng EJK. Namatay yung asawa ko, parang baboy na tinatapon lang sila. Nandoon kung paano buhatin, kung paano isakay sa sidecar, kung paano itapon. 7 taon na po nakakaraan. Nung pinatay po yung asawa ko ay 60 years old po siya. October 11, 2017, pumunta ako sa may Pisonet. Nanonood ako ng 6 na utos. Maya-maya, may kumalabit sa akin. Sabi sa akin, Ate Eli, ang daming pulis sa lugar ninyo. Sabi ko, naku, nandun pa naman yung asawa ko. Mamaya-maya, maririnig mo. May baril. Lumalaban. So, ano yung lumalaban? Wala namang kaming baril na ganon. May narinig ako ito, 2. Sabi ko, hindi pwedeng patayin nyo. Ramdam na ramdam ko na makasawa ko na yung pinatay. Inanak ko. Pagdating doon sa may kantos niya, Ate Eli, si Kuya
Sabi niya, nasa sidecar patay na. Ang inisip ko, bakit naman nila ginanon yung asawa ko? Wala namang kasalanan at matanda na yun, naglalaba lang, tapos papatayin nila. Kung nakikinig man sa amin ng justisya, sana bigyan ng katarungan pagkabatay ng asawa ko. Ano po pangalan ng asawa niyo? Rolando Campo po. Ako po si Elizabeth Campo. Nakatira po ako sa Tondo, Manila. Ang edad ko po ay 67 na. Pero guys, iba eh. Kasi kita mo itong mga DDS na to, iba yung kanilang mindset. Pinagtatanggol nila yung iisang tao pinagtatanggol nila si Duterte na merong 30,000 mga kaibigan na namatay or biktima sa kanyang kapanahunan. 30,000 souls, mga kaibigan. At marami dito mga bata at yung pinakabata ay 3 taong gulang. Sabi ko nga mga kaibigan, mahalaga ang buhay ng tao. Kahit isang tao ang natsugi, mahalaga yun. Pero ito 30,000. 30,000 mga kaibigan, hindi ito biro-biro. So, ang kanyang kaso talaga ay crime against humanity. Ito ang kanyang kasalanan at dapat niya itong pagbayaran. Sabi ko nga, ang tao na magtatanggol sa mali ay nakikiayon din sa maling ginawa ng tao na kanilang pinagtatanggol. Ang sabi din sa Biblia, kung alam mong mali, ipinagtatanggol mo, nagkikihati ka sa kasalanan ng taong yun. Diba? At ano pang sabi sa Bible? Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Ang buhay ng tao ay bigay ng Diyos. Iisa lang ang pwedeng bumawi nito, walang iba kundi ang Diyos. Si Duterte ay hindi Diyos. Siya ay isang ordinaryong tao lang. Hindi siya Diyos, hindi siya alien. Wala siyang karapatan para kumitil ng buhay ng tao. Diba? Kahit ano pa ang sabihin mo, ay mga adik yan, wala kayong karapatan. Hindi nyo pwedeng itama ang mali. Ang mali ay mali. Hindi nyo pwedeng itama. Talagang pinatay dahil sa sentido po nila binaril yun eh. Yung anak namin, inalagaan namin yun. Tapos sa isang iglap, pinatay na lang ng ganun-ganun. August 9, 2018. Madaling araw po yun kasi habang nagluluto po ako ng paninda, may dumating daw na 5 tao. Ang isa mayroon ng baril na bitbit. Hindi naman po siguro akalain ng anak ko nga siya ang babarilin. Buday ang katwiran niya, wala naman po siya daw kasalanan. Ganun lang ba yung buhay ng anak ko? Sabi ko, ngayon lang nakita ko tapos maya-maya, nawala lang na ganun na lang. Ang hinihiling ko, mabigyan sila ng katarungan dahil sa biglang kamatayan na wala ngang nananagot. Dahil kung wala po itong war on drugs, hindi po yun mangyayari. Dahil basta na lang po silang pinatay dahil pinaintulutan. Yun po ang ano namin. Siyang pangulo Dapat lang po siyang magbayad. Mananagot siya sa mga lahat ng kasalanan niya. Mabigat na kasalanan niya yung pagpatay. Hindi po yan pwedeng sabihin na matanda na siya. Hindi na siya karusahan. Hindi po yun sapat. Dahil sa batas, wala naman po sigurong pinipili yan. Kung talagang batas yan. Anak ko po si Ernie Villar. Ako po si Elsa Lobitos, 58 years old. Taga Parola, Tondo, Manila. Diba? Mali yan eh. Pag sinabing mali, mali talaga yan. Hindi nyo na pwedeng itama ang mali. Diba? Kaya itong mga DDS na to, alam niyo ang masasabi ko no? Move on. Move on na lang kayo. Mag-move on kayo. Diba? Ang sabi ni Yasmin, pero yung 3 years, okay lang ma-rape? O, tanong ko sa'yo, Yasmin, yung 3 years old ba na bata na biktima ng EJK, ng rape ba yun? Yung 9 years old ba na bata na biktima ng EJK, ng rape ba yun, Yasmin? Yung 12 years old ba na bata na biktima ng EJK, ng rape ba yun, Yasmin? Yung buntis ba na biktima ng EJK, ng rape ba yun, Yasmin? Yung lolo ba na biktima ng EJK, ng rape ba yun, Yasmin? Sagutin mo nga ako kung ng rape ang mga yun. You're kidding. Ng rape yun? Tanungin ko kayo, yung mga tinukhang, 30,000 na tinukhang, gumawa ba sila ng rape?
Or nag-stab man lang sila ng tao? Or nagganon ba sila ng tao? Wala. Di ba? Wala silang ginawa. Karamihan sa kanila, nung habang sila'y tinutukhang at ginanon, anong ginagawa? Yung iba, nagdi-dinner kasama ang family. Sinipa ang pintuan, pagka bukas ng pinto, nakita, nagdi-dinner with the family, nilapitan, po! Nakita ng mga pamilya, nakita ng mga anak, na trauma ang mga anak. Walang due process, walang basa-basa ng Miranda rights. As in, wala. Diretso, poke. Yan ang gusto niyong atmosphere? Barbaric. Sana nabuhay kayo sa panahon ng medieval time. Sana doon kayo nabuhay sa panahon ng Middle Ages, kung saan ang mga tao noon, kung saan ang panahon noon walang batas-batas. Medieval times, doon dapat kayo nabuhay sa panahon ng mga barbaro. Survival of the fittest, kung sino ang pinakasiga, kung sino ang pinakamatapang, siya ang magsusurvive. Walang batas-batas. Pag gusto mong itsugi mo yan. Pag ginantihan ka, bahala ka na kung anong gagawin mo, magtsugihan kayo. Walang batas-batas. Doon dapat kayo nabuhay. Mga barbaro kayo, mga wala kayong Diyos, mga erehes kayo. Diba? Doon dapat kayo. Hindi kayo bagay dito sa panahon natin ngayon. Kasi sa panahon natin ngayon, democracy to. Sa panahon natin ngayon, merong human rights. Hindi kayo nababagay dito. Bumalik kayo sa medieval time. Malagay ko, nagkamali, isinilang kayo sa panahon na to ng inyong mga utak, mga barbaro. Doon kayo pang medieval time. Hindi kami pinayagan ng gobyerno na maging buong pamilya. October 11 po, 2017, tanghaling tapat po, pumunta po yung mga pulis sa iskinita po. Tapos maya-maya may tumatawag sa akin, ID ko daw. Bababa sana ako. Pigilan ako ng mga pulis. Tapos backup, positive. Sabi ko, ba't magkaganon positive? Napatingin ako sa asawa ko. Nung asawa ko naman binaril sa paa 2 beses, napatalon siya. Kala kong hindi siya papatayin, hindi siya babarilin. Sabi sa akin, tumahimik ka, pumasok ka sa loob, pasok. Sabi sa akin, narinig ko na yung mga puto. Sabi sa akin ng hepe, pasensya ka nanay, kasi utos lang po sa taas. Sabi niya, pagpasensyahan niyo na. Iyak po ako ng iyak. Hindi ko na po naabutan yung asawa ko sa ospital, nasa Purenaria na po. Mabait na tao yung asawa ko. Mabait na ama sa mga anak ko. Tatlo yung mga anak ko maliliit pa eh. Ayokong pakita sa mga anak ko na magalit din sila. Ayokong ganun eh. Pangarap ko sa mga anak ko magkaroon ng pamilyang buo eh. Kasi ayokong paraanas sa mga anak ko pero hindi nangyari. Napaparaanas ko sa kanila na magtrabaho. Sabi ko hindi ako nagpabaya. Paglalaban ko hanggang ngayon. Yung asawa ko pong biktima sa EGK ay si Sherwin Bitas. Ako po si Arlene Gibaga po, 36 years old. Nakatira po ako sa Tondo, Manila.